Sa gitna ng malawak na gubat na matatagpuan sa labas ng kahariang Albania ay may isang binatang nakagapos sa puno ng higera. Ang gubat ay pinamumugaran ng mababangis na hayop, nakalulunos na huni ng mga ibon, naglalakihang mga punong kahoy na may masangsang na amoy. Diyos ko, buksayin niyo sana ang kasamaan na lumalaganap sa Albania. Ano't naging malupit sa atin ang kapalaran? Nasaan na ang katarungan? Nisa, wala man lang dumamay sa akin. Nasaan na, Laura? Nasaan ang iyong mga pinangako? Isa kang taksil, Laura. Isa kang taksil. Bakit ka magpapakasal kay Adolfo? Laura kong inirog. Laura! Biglang nanumbalik sa gunita ng binata ang iilang bahagi ng kanyang lumipas. O aking Florante, sa bawat sandaling ikay hindi ko kapiling ay parang katumbas nito ang maraming taon para sa akin. Huwag kang mag-alala din. Ang pag-ibig ko sa iyo ay Laklak para sa iyo, Florante. Sana'y magpasaya kita sa pamamagitan namin ng pagkakas. maraming salamat, mahal ko, Laura. Halipin kita sa iyo. Florante ang iyong Spanish. Sana'y ingatan niya na mabuti at mag-ingat ka sa pagkakit na aking sila. Huwag kang mag-alala, mahal ko, Laura. Mag-iingat ako sa akin. Ingat ako para sa iyo. Nagkataon naman sa gubat ding yaon ay napadako si Aladdin na isang Moro na taga-Persya na anak ni Sultan Ali Adab na dahil sa sama ng loob nito sa kanyang ama sa pagkakaagaw sa pag-ibig ng kanyang kasintahan na si Flerida kaya ito'y umalis sa kanyang sariling bayan. Oh, Flerida, mahal kong Flerida, bakit mo ako ipinagpalit sa aking ama? Sa dinami-daming pwedeng umagaw sa iyo. Bakit ang ama ko pa na aking ginagalang? Tapos sa ating pagmamahalan, aking minamahal. Patuloy na pumapatag ang bawat sandaling natitira habang ikay kapiling ko aking sinta. Siguro nga'y paalam na, ngunit may iniwan kang puwang sa aking puso aking sinta. Sino yun? Narinig ni Aladdin si Florante na tumatawag ng pangalan ni Laura at nananaghoy. Kaya sinundan niya ito at natagpuan ni Aladdin si Florante na nakatali sa puno ng higera. Habang si Florante ay nakagapos pa rin sa higera ay may dalawang leon na sa pagkita mo pa lamang ay parang kakainin ka na nila. Lagal muna kita, taga-Albania. Gili kong Laura. Ikay isang Moro? Sino ka? Hindi ko makapaniwala ng isang Moro ang nagligtas sa akin. Oo nga, ako isang Moro, ngunit ako ay may puso at damdamin din. Huwag kang matakot sa aking kaibigan, ikay aalagaan ko muna. Ikay taga-Albania at ako'y taga-Persya. Kahit magkaaway ang ating bayan, ikay tuturingin pa rin kita ng isang kaibigan. Dito ka muna kaibigan, magdamag kitang aalalayan.
Hindi ka ba nakatulog, kaibigan? Oo, para mabantayan kita dito sa gubat na ito na maraming mababangis na hayop. Maraming salamat. Isa ka mabuting kaibigan. Magtiwala ka sa akin, kaibigan. Sana ikwento mo naman sa akin kung paano ka nagkaganito. Isasalaysay ko sa iyo ang aking buhay mula sa kamususan. Ako si Florante, taga Albania. Ako'y anak ni Duque Briseo at Prinsesa Fresca. Ang ina ko ay anak ng hari ng Crotona at ang ama ko naman ay tagapayan ng hari ng Albania na si Haring Linceo. Ang ama ng aking sinisinta na si Laura. Bantog sa mga karunungan ang aking ama. Isinalaysay ni Florante ang kanyang buhay kay Aladdin. Nung musmus pa lamang si Florante ay kinuwento ng kanyang ina sa kanya na muntika na siyang madagit ng buwetre. Buti na lang ay nandoon ang kanyang pinsan na si Minalipo. Eh, guwapo mo naman aking anak na Florante. Mana kasi ito ama na si Martin Leslie. Ang aking anak, Florante! Ang mag-alala. Mag-ingat kami na liko! Sa paglipas ng panahon, si Florante ay nasa wastong gulang na upang tumuklas ng kanyang karunungan. Napagtanto ng kanyang ama na si Duque Brescio na siya ay pag-aralin sa Atenas. Florante, kailangan mo mag-aral sa Atenas upang mahasa iyong karunungan at ipakita mo sa iba ang iyong saya. Hindi maaaring mag-aral si Florante sa Atenas. Ayaw ko siyang mawali sa aking piling. Paano sinama? Ba't tinamahan mo sila nila? Pero ito lang ang paraan para mahasa ka. Isang taong gulang na si Florante nung pumasok siya sa Atenas. Si Antenor ang kanyang guro. Naging kamag-aral niya si Adolfo na anak ni Conde Silino. Huwaran si Adolfo sa kabaitan sa klase, ngunit sila ay hindi naging malapit sa isa't isa. Pagkaraan ng 6 na taon ay natuto si Florante ng astrolohiya, matematika at filosofiya. Ang ating paaralan ay magkakaroon ng pasasadula hango sa buhay ni Reyna Yocasta. Florante, papel ni Eteocles ang gagampanan mo. Katauhan naman ni Reyna Yocasta ang gagampanan ng kaibigan mo sa Patuloy ang kanilang paghahanda. Lahat ay masaya maliban kay Adolfo. O dapat ang gumanap bilang Eteocles, ngunit napili si Florante. Hindi ba nakikita ni Wesley? Nalalapit na ang araw mo, Florante, sapagkat ikaw ang gumagawa ng puti. Isang araw, bago pa simulan ang pagtatanghal, si Adolfo ay hindi dalawin ng antok. Laging sumaisip niya ang maitim na balak kay Florante. Bukas magaganap ang aking paghihiganti, bukas. At nang dumating na ang pagtatanghal ng dula, ipinakilala ang pangunahing tauhan ng kasaysayan na si Florante. Makabusog ka sa puri, Florante. Katapusan mo na. Sisimula na ang ating pasasadula, kaya ang lahat ay pumasama. At sa kalagitnaan ng kanilang pagtatanghal ay Kung pagkatusan ka, ito na ang iyong katapusan. sa halip na sabihin ng nasa orihinal na script, iba ang isinabi ni Adolfo. Ikaw na ang umagos sa kapurihang dapat kang mamatay. Mamatay ka na. Ano nangyari dito? Adolfo, tinataka mo ang patayin ng iyong kabayan? Isa kang habang ulupok at sakit. Patayin si Adolfo! Patayin ang subang! Pagkatapos nga ng pagsasadula ay may binitawan na pagbanta si Adolfo kay Florante. Huwag natin pagtatakbo. Titignan mo ang aking katapusan, Florante. Titignan mo yan. Hindi masama na ang isang tao ay magkaroon ng matayog na layunin
Ang masama ay ang tamoy na katuparan na iyon. Kapinsalaan ng kapwa kung paano nagkaroon ng isang kain na pumatay sa kanyang kapatid na si Abel. At dahil sa inggit, paano na ang kanyang hindi magkaroon ng isang adultong naghangad na pumatay sa kanyang kababayan. Nangahanga ang ginawa ni Minando. Ito ay isang magandang halimbawa ng pagkabayan. Ano kita mapapasalamatan nila? Kung hindi sa iyo, malamang isa na akong malangit na bakit ito. Iwaksi mo sa iyong isip ng bagay na yan. Dapat tayong magpapasalamat sa dakilang utang. Ang lahat ng yan ay utang lamang sa Diyos. Ako'y kasangkatang upang iligtas sa isang Palagay ko hindi ako makatuloy ng hindi. Kung sumama kaya ako'y pagpapuri mo naman kaya ako sa iyong maisipin sa mga mga. Sabay siyempre, pagpapilala kita. Tawag niyo po ang aking pag-aakala. Nagsulat mo lang ng bakit gusto niyo galing pagkala para kay Florante. Ganito ang mga. Wala ng aking ina. Mahabaging langit. Tagasan mo ang loob ng Florante. Nakikiramay ako sa pagbubutan ng Florante. Napatingin sa malayo si Florante, nawari ay natatanaw ang larawan ng kanyang minamahal na ina. Ina, bakit hindi mo ako hinintay? Di ba sabi ko sa'yo ako'y magbabalik para handugan ka ng tagumpay? Huwag masyadong malubay, Florante. Hindi makakatulong sa iyong katawan ang kalungkutan. Maraming salamat, Minando. Isa kang mabuting kaibigan. Nakaraan pa ang 2 buwan, dumating ang ikalawang liham ni Duque Brescio. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, sila ay nakarating sa bayan ng Albania. Duque Brescio, narito po ang iyong anak si Florante. Ama, hindi ko akalain ganito kapait ang ating pagkikitang. Nak, sinubok tayo ng tagana. Ay nga, Ama. Ama, may gusto akong ipagpakilala sa iyo. Ang aking kaibigan na si Minando. Ang kaliitan ko ay handa maglingkod para sa inyo. Palitaan ko ng lahat sa kang tunay na kaibigan at titiwala ko sa iyo, Minando. Balang araw makaganti rin kami sa iyo. Mahal na Duque, narito na po ang suko. Galing na po ako sa karian ni Haring Linceo. Siyang nagsabi na narito kayo. Ano sinabi, Ama? Ito'y galing siya yung ninuno na siyang monarko sa Puton. Kailangan niya ang tulong ni Haring Linceo. Nagkubkob ng mga kaaway ng Moro ang Puton sa pumumuno ng kilabot na si General. Carlos Malik? Ano ang pasya niyo, mahal na Duque? Hindi nag-aksaya ng sandali ang mag-ama. Noon din ay nagsadya sila sa palasyo ni Haring Linceo at nang magkaharap sila ay... Buti at nagsadya ka sa aking segundo ay nangangailangan ng ating tulong. O Duque, sino ang binatang kasama mo? Ang Diyas at ito siya ang kamukha ng Bunying Guerrero. Ang aking pangarap na sabi sa iyo na magiging haligi ng Sentro Controil. Siya ang bugto kong anak na nadarating lang mula sa Atenas. Si Florante na inandog sa mahal ng Nyaka. Ibilang sa basalyo at nalagan. Haring Paul, ako yung nasa iyong utos. Ating pagdating mo mula ngayon, ikaw na ang mahal kong general ng aking Florante. Ama, nandito lang po pala kayo. Laura, anak ko. Sa kagustuhan na rin ng hari, ang magandang si Laura ay nakaumpok nila sa pag-uusap na iyon. Kakaibang damdamin ang nadama ni Florante. Halos litong-lito at dituwid magsalita si Florante at laging sumusulyap sa kagandahan ni Laura at dilingid sa kanya ay ganun din ang nadarama ni Laura. Pagkaganda niya, ano kaya itong nararamdaman ko? Pag-ibig na ba ito? Isip na kailangan na ito. Sino kaya siya? Nang matapos ang kanilang pulong, umuwi na sila Florante. Hindi mapawi ang kanyang kalungkutan dahil malapit na ang digmaan at hindi pa rin siya nakakapagtapat ng kanyang pag-ibig sa kanyang minamahal na si Laura. Nang minsan hindi sinasadyang magkita ang dalawang nag-iibigan ay... Anong hiwa ka ng pagkakataon? Parang hindi ako nakapaniwala.
Ako pa'y huminga sa mga sandaling ito. Oh, Florante, ikaw pala iyan. Nalaman ko na ang sanhi ng iyong kalungkutan. Pinagluluksa mo pala ang pagpanaw ng minsan. Yun ang dahilan, Laura. Ang kalungkutang nadarama ko ngayon ay simula ng kita'y nakilala. Kung gayon, Florante, ay kinalulungkot ko ang una nating pagkikita. Hindi mo ako maunawaan, Laura. Ang kalungkutan ko'y sanhi ng aking damdaming inuukol. Na sa'yo na hindi ko may pahayag. Kabalik sa pagkakataong ito, nakamatay ko kung hindi mo ko pagbibig na ikaw ang aking ibig. Laura, yung inibig kita at kung hindi kalabisan ay nais kong bago ako makatungo sa larangan, ay bigyan mo ko ng liwanag ang isinamo ko. Hindi ko na-expect ay minisa lang ng Florante. Kaya ko, sapat ng mga luhang iyan upang sabihin kong ako ang pinakapagpalag sa iyo. Florante, lumakot ko na at umakas ang pagkakita ng aking pagkakita. Pag-ibig ay siyang aking humiling sa tingin ng tagumpay. Paalam, Laura. Maasa ko siyang tinay. Basta mahagagin. Huwag niyo po sanang itutok na mapahamak si Florante. Sana ay gabayan niyo siya ng inyong mapagpahalang kamay, O Diyos ko. Kinabukasan, ang hukbong patungo sa Crotona ay handang-handa na. Ang mga kawal at si Florante kasama si Menandro ay tumungo na sa bayan ng Crotona. Gawin natin bigla ang pagsalakay upang manito ang mga lalaki. At gaya na ng kanilang plano, tila limbas na nagsisilakay sina Florante at Menandro. Binigla nga nila Florante at Menandro ang kanilang pagsalakay at Nasaan si General Smalik? Kung ako ang hinanap mo, magpakatatag ka, mayabang na, General. Ikaw pala si General Smalik. Subukan talaga ang galing mo. Laban! Takas ang iba, nagtagumpay tayo, Florante. Isang kilabot ng gerero, Florante. Nadapi mo ang bantog ng general. Kahanga-hanga ay yung ipinikita, Menandro. iniisip ni Florante ang kanyang minamahal na si Laura. Bumalik sila agad sa palasyo ngunit mayroong napansin si Florante. Tila ang bandila ng mga Moro ay nakasabit sa itaas ng palasyo ng Albania. Sinabihan ni Florante si Menandro sa kanyang napansin. Habang sina Florante at Menandro pala ay nakipagdigma sa Crotona laban sa mga Moro, ay nilusob rin pala ng mga Moro ang kaharian ng Albania. Napansin ni Florante na may babaeng nakagapos at nasa kanyang isipan ay baka si Laura iyon. Naglabanan na nga sina Florante, Menandro at ang mga Moro. Hindi nga nagkamali si Florante sa kanyang hinala. Si Laura pala ang babaeng iyon. Nagpasalamat si Laura kay Florante dahil nailigtas niya ito. Nailigtas din niya ang hari ng Albania na si Haring Lencio at ang kanyang amang si Duque Brescio.
Pasalamat ang mga ito dahil nailigtas sila ni Florante. Dahil dito, hindi naging masaya si Adolfo. Ang tagumpay ni Florante ay sinundan pa ng lalong marami at malaking kapanalunan. 17 kaharian ang gumalang at sumuko sa kanyang katapangan. Ilang buwan ang lumipas, muling sinalakay ang bayang Albania. Pumasok ang mga Turko sa pamumuno ni General Miramolid at sa kahuli-hulihan ay nanalo uli sila laban sa mga mapanakop na nilalang. Nasa kaharian ng Etolya sina Florante pagkatapos ng laban nang may dumating na liham galing kay Lencio. General Florante, may liham po galing kay Haring Lencio. Ano ang sinabi, Florante? Pinapauwi na daw ako sa Albania, Minandro. Iiwan ko rin sa iyo ang mukbo. Paalam mo na, Minandro. Ako'y alis muna. Pupunta sa Albania. Kakapagtaka naman yata hindi pinasama ang mga hukbo. Nakarating na nga si Florante sa Albania, ngunit pagkarating-rating niya ay hinuli agad siya ng mga kawal. Siya ay nagulat dahil rito. Hindi niya alam ano ang dahilan nito. Humingi ng paumanhin ang mga kawal dahil rito, dahil sila lamang ay napag-utusan ni Adolfo. Dinala ng mga kawal si Florante at kinulong siya sa isang madilim na bilangguan at dito niya nabatid na si Adolfo pala ang nag-utos na siya ay dakpin at kulungin. Pagkalipas ng 18 araw ay inilabas siya sa piitan at dinala siya sa mapanglaw na kagubatan. Samantala, sa kabilang banda ng Etolya, Mukhang nagkakasiyahan kayo. May liham po galing kang binibili niya. Kay Laura, mga kawal, magsiyanda kayo. sila Minandro nga ay may planong lumusob sa Albania at nang sila'y makarating sa kahariang Albania ay sumugod agad sila. Habang nagkakagulo ang mga tao sa kahariang Albania, tumakas si Adolfo kasama niya ang iniirog na sinta ni Florante na si Laura. Adolfo, anong ginagawa mo? Bitawan mo ako, Adolfo. Isa kang halimaw! Maawa ka sa akin! Tulong! Tawag mo siya nila lang! Isa kang halimaw! Ito ang nababagay sa'yo! Nagpalagayang loob ang dalawang dalaga. Sanhi na rin ng pangyayari. Isinalaysay nilang pareho ang kani-kanilang karanasan bago ang pagkakataong iyon. Sa ibang bahagi, isinalaysay ni Aladdin ang ilang bahagi ng kanyang kahapon kay Florante, pati na rin ang dahilan ng alitan nilang mag-ama. Ama, akin ba? Nais ko sanang pakasalan ng aking kasintahan na si Flerida, Ama. Ngunit, bakit talaga? Dahil ayaw ko pong mawalay sa kanya, Ama. Tama ka muna sa digmaan tagalit at pagbalik ko ay ikakasal na kanya Flerida. Ngunit, Ama. Balitaan ko ikaw ay sasabot na digmaan. Ngunit bakit, Aladdin? Ito ay para sa atin, Flerida. Ngunit, Aladdin, ako nag-aalala sa iyo, aking sinta. Bakit kailangan mo pang umisan? Mahal kong Aladdin. Pang pag-uwi ko, Flerida, ay kakasal na tayo. Nag-aalala, alam mo ba? Ang ibag-ingat. Sana magkakasalan ang Iingat ka ang Sumabak nga sa digmaan si Aladdin. Habang siya ay nasa digmaan ay may masamang plano si Sultan Ali Adab sa kanyang kasintahan na si Flerida. Bitawan niyo ako! Pakiusap! Bitawan niyo ako! Ano bang naging kasalanan ko sa inyo? Bitawan niyo ako! Ano yung pwede sabihin, Sultan? Kahit sa ayaw
Pumayag na si Flerida na magpakasal kay Sultan Ali Adab upang di mapahamak si Aladdin. Dumating na nga ang araw ng pagbabalik ni Aladdin sa Persia, kaya't siya ay sobrang saya. Kita ko na ang aking lisindahan na si Flerida. O aking Flerida. Din, nakita natin siya. Tara na. Anong ibig sabihin nito? Bakit na ako hinuli? Ilagay natin siya sa kulungan. Ano ito? Anong ibig sabihin nito? Ama! Flerida! Ano, Ani? Ano? Anong ibig sabihin nito, Ama? Habang ikaw ay nakikipagpigman ang nagpapagkali sa Flerida, ay pumayag sa akin handog na kasal. Ano? Hindi makatotohanan yan, Ama. Ang aking kasintahan na si Flerida ay ako lang ang dapat pakasalan. Mga boy, Aladdin, ay umalis ka na lamang dito sa Persa at huwag ka nang bumalik pa. Aladdin, patawarin mo sana ako dahil ako ay magpapakasal sa iyong ama. Ngunit ang lahat ng ito ay para sa iyo, aking Aladdin. Patawarin mo sana ako. Ayaw ko lang napaslangin ka ng iyong ama, aking mahal. Flerida, sinta ko. Ako'y patawarin mo dahil di kita mapapakasalan. Ako'y patawarin mo, sinta ko. Malapit na ang araw ng kasal ni Flerida at Sultan Ali Adab at may naisip na pagtakas si Aladdin at si Flerida naman ay may plano upang di matuloy ang kasal nila ni Sultan Ali Adab. Pagkakataon ko na. Huwag kang mag-alala, Flerida. Hanapin kita. Sa kabilang banda, dumating na nga ang araw ng kasal ni Flerida at ni Sultan Ali Adab. Napagtanto ni Flerida na wala nang nagbabantay sa kanya, kaya ay pagkakataunan niyang tumakas. Namalayan ng isang bantay ni Flerida na tumatakas ito at sinabi niya agad ito kay Sultan Ali Adab at hinanap nila ito. Balit sigang hindi ko tanggap ang pag-ibig ni Sultan. Tinais ko pang magpakamatay, ngunit paano si Aladdin? Hanggang naisipan kong tumakas, nilandas ang kaparangan at kagubatan hanggang narating ko ang kabundukan na ito. Yun pa lang sa wing palad na nawalay sa tunay na iyong minamahal. Sino kong Laura? Tinig iyon ang aking minamahal na si Florante. Florante! Giliw ko, Florante! Aladdin! Sinta ko! Laura! Flerida! Laura! Florante, kay tagal kitang hinintay sa Albania. Pasensyahan mo na ako, Laura. Florante, simula nung ikay lumisan sa Albania ay nagkaroon na ng gulo roon. Gulo? Anong gulo? Sa gitna nilang pananabik sa muli nilang pagkikita, ikwinento ni Laura ang mga nangyayari sa kahariang Albania habang siya ay nakikipagdigma sa Etolia. Ang hindi nakaligtas sa matalas na pandinig ni Aladdin ang Teka, tila mga yapak ng maraming tao ang tunog na iyon. Tara, magsikubli na tayo. Teka, tila'y namumukhaan ko ang mga nangunguna na iyon. Oo nga, si Menandro. Florante, o kaibigang Florante, akala ko hindi na tayo magkikita. Menandro, salamat. Salamat sa pagdating mo. Pagkaalis mo, isang sulat ang tinanggap ko mula kay Laura. Doon ko nabatid ang inalaang patibong na Adolfo para sa iyo. Hindi ako nag-aksaya ng panahon, tinipon ko ang dating hukbo at noon din ay sinalakay namin ang Albania. At hindi kami nabigo na ibagsak namin ang mga kabig ni Adolfo. Nahanap ko kayo pati na si Adolfo, subalit hindi ko kaya matagpuan. Kasalukuyan nga akong tinakas ni Adolfo at dinala sa kagubatan na ito. Muntikan na nga akong nagahasa ni Adolfo. Sa kabutihang palad ay nailigtas ako ni Flerida. Kay ganda ng pagkakataon ngayon, wala nang liligalig sa bayan ng Albania. Mabuhay si Florante! Mabuhay si Prinsesa Laura! pagkatapos ng yaon sila ay bumalik na sa Albania.
at nilisan nila ang madawag na kagubatang iyon upang magbalik sa Albania. Gayon na lamang kanilang kagalakan nang matanaw na nila ang Albania. Sa pagpasok nila, ang lungsod ay sinalubong sila ng di magkamayaw ng mga mamamayan. At di naglipat araw, ang dalawang puso ay pinagtali, sina Florante at Laura, Aladin at Flerida. Pagkatapos ng malaking piging sa palasyo, ay nagpaalam na sina Aladin at si Flerida. At si Florante at Laura ay naging uliran sa pamamahala ng kaharian. Malaki ang isinulong ng Albania. Magbuhat noon ay di na humiwalay sa kanila ang kaligayahan. Magani kay mo, buta kay isugon nila. Gani, oo, pa-bloppers. Gani, sige. Sige, go, go! Go! Kita ka na ba? Sige na! Anong ibig sabihin doon? Bakit niya ako hinuli? Ng pagkakataon. Ito. Isa ba siya? Magkakaroon niya ako. Sige na. Balit. Grabe, tapos kita. Sige na. Nanang mamangguta! Mamangguta! Ano na, sige na? Okay na.